Gusto nyo to, di ba? Masakitan na sagot. Okay. Okay. Paano ko daw i-describe yung salitang pride? So, sinulat ko kasi. Okay. Madalas natin iniisip na ang pride ay paraan para manatili ang dignidad ng respeto sa sarili. Yun ang laging tingin ng mga tao sa kanila. Sa sarili nila. Yun ang laging tingin nila. Pero sa totoo lang, based to sa akin, sa totoo lang, kapag inuuna mo ang pride kaysa sa pag-amin ng pagkakamali sa mga taong mahal mo o mahalaga sa'yo, ang mga salitang sorry at patawad, napakadaling bitawan. Sobrang napakadali bitawan. At nagiging mabigat dahil sa pride. Dahil sa pride. Sa huli, ikaw rin ang nagsisisi. Hinahayaan mong manaig sa'yo ang pride na yon kaysa sa pagmamahal. Alam mo, para sa akin kasi, sa relasyon kasi para sa akin, napakalaki ng ambag ng pagpapakumbaba. Hindi laging kailangan panalo ka sa argumento. Minsan mas mahalaga ang pagkakaintindihan. Ang pride, pader para sa akin. Pader yun na ikaw mismo nagtayo. Habang mas mataas ito, mas mahirap kang bumuo ng tulay. Matutunan mong ibaba yung pride mo. Mas madali ang pag-aayos ng anumang hindi nagkakaintindihan sa ganitong paraan. Mas nagiging matibay ang pundasyon ng inyong relasyon. Totoo itong sinasabi ko sa'yo, ha? Ito yung sinasabi ko. Ang pag-ibig. Halika. Ibig tayo. Ang pag-ibig, hindi tungkol sa kung sino ang may tama o mas malakas. Kung sino ang handang magpakumbaba para sa kapayapaan sa halip sa pairarin ang pride, piliin mo magpakita ng kabutihan at malasakit. Ang mga simpleng bagay tulad ng paghingi ng tawad o pag-amin ng pagkakamali ay nagpapakita ng maturity at tunay na pagmamahal. Based on my opinion. Ay, nako. Tara. Tandaan nyo, ang relasyon ay dalawang taong nagtutulungan, hindi nagtatalo kung sino ang may dapat masunod. Kung pipiliin mong ibaba ang pride mo, makakamit mo ang malalim na koneksyon. Again, sasabihin ko, appear tayo. Maniwala ka sa akin, mahahanap mo yung tunay na kaligayahan. Thank you.